Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng taga-pakinig mo. Ako nga po pala si Kyla, 35 years old, isang taga-pakinig mo simula pa noong college ko. Sa totoo lang ay hindi ako masyadong mahilig noon sa mga kwento-kwento sa radyo. Pero isang gabi habang nagkakape ako sa harapan ng laptop ko at nag-scroll sa YouTube ay may nagrekomenda sa akin na video. Sabi sa title, akala ko una ay corny, pero noong pinakinggan ko ay hindi ko namalayan at tuloy-tuloy na akong nakikinig hanggang sa madaling araw. Simula noon ay naging routine ko na ang pakikinig sa inyo. Bago matulog, kahit na anong pagod ko sa trabaho, pipili muna ako ng isang kwento mula sa channel mo. Minsan, natatawa ako. Madalas naman ay naiiyak. Pero hindi ko inakala na darating yung araw na ako na rin mismo ang magkukwento. Isa sa mga parte ng buhay ko na hindi ko na talaga malilimutan at hanggang ngayon ay bit-bit ko pa rin ang bigat niya. Nagsimula ang lahat nang iwan ako ng lalaking akala ko ay makakasama ko sa panghabang buhay. Si Ronald. Nagkakilala kami ni Ronald noong 22 pa lamang ako. Bagong graduate ako noon. Siya naman ay may stable ng trabaho sa isang logistics company. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Nakilala ko siya sa isang birthday party ng kaibigan ko. At unang tingin pa lamang ay nagka-crush na ako. Hindi naman siya sobrang gwapo, pero may dating talaga siya. Tahimik, maginoo at may sense kausap. At kahit na hindi ko inaasahan ay siya mismo ang unang nag-message sa akin matapos ang party. Ang bilis ng mga pangyayari. Nagkakilala kami sa January, naging kami sa February. Akala ko noon kapag mabilis ang simula ay mabilis ding matatapos. Pero umabot kami ng halos 4 na taon. Marami na kaming pinagdaanan, Papa Dudut. Nakailang out of town trips kami, nakaipon ng sabay, nakapagplano ng future. Pinakilala ko siya sa pamilya ko at ganon din siya sa akin. Sinasama niya ako sa mga family gatherings nila. Pero ewan ko ba. Sa ika-4 na taon namin ay unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula siyang maging malamig at hindi na siya madalas mag-text at hindi na rin siya ganong kadalas magyaya lumabas. Sabi niya ay busy lang daw sa trabaho. Pero ramdam ko na may tinatago siya. Hindi ko naman siya kinokompronta agad kasi takot ako. Takot akong mapatunayan na mali ang pakiramdam ko. Gusto ko magtiwala pero ang hirap kapag araw-araw mong nararamdaman na parang hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kayang kimkimin ang lahat at kinausap ko siya ng harap-harapan.
Ron, may problema ba tayo? Tanong ko sa kanya habang kumakain kami sa paborito naming kainan sa may Pasig. Tahimik siya noon. Hindi man lang lumingon sa akin at sa simpleng sagot niyang Kyla, sorry. Hindi ko na kayang ituloy ay parang gumuho ang mundo ko. Wala siyang binigay na dahilan, ang sabi lang niya ay hindi na kita mahal and I'm sorry. Ganon lang. Walang third party, walang issue, walang paliwanag. Basta na lamang siyang umalis. At ako naman ay naiwan sa gitna ng lahat ng plano naming sabay naming binuo. Ilang linggo akong hindi makatulog at hindi ako makakain ng maayos. Pumasok ako sa trabaho pero parang robot lang. Nakatitig lang ako sa monitor ko buong araw. Tinis ko lang ang lahat pero sa loob-loob ko, gusto ko na lamang mawala. Sobrang sakit. Sobrang bigat. At sa lahat ng iyon ay iisa lang ang tanong ko sa sarili ko. Ano bang mali sa akin? Buti na lamang at may isang tao sa office na hindi ako iniwanan. Si Joy. Matagal na kaming magka-team ni Joy pero hindi naman kami ganun ka-close. Pero nung nalaman niyang hiniwalayan ako ay bigla na lamang siyang naging sobrang maalaga sa akin. Araw-araw niya akong inaayang mag-lunch. Kapag wala akong gana ay siyang nagpapakain sa akin. At isang araw ay may inoffer siya. Kayla, gusto mo bang sumama sa province namin this weekend? Birthday ng lola ko. Simple lang yung celebration pero tahimik doon. Malayo sa stress. Baka makatulong sa'yo na makapagpahinga. Hindi na ako nagdalawang isip. Wala naman akong plano. Wala akong lakas makipagkita sa kahit na kanino. At higit sa lahat ay gusto ko lang makalayo kaya agad ako nag-impake at sumama sa kanya. Maaga kaming bumiyahe noong Biyernes. 3 oras mula sa Maynila papunta sa isang maliit na barangay sa norte. Mahaba ang biyahe pero tahimik lang ako sa buong oras. Si Joy naman ay kwento ng kwento sa tabi ko. Pero kalahati lang ng sinasabi niya ang naririnig ko. Pagod kasi ang utak ko. Pagdating namin sa bahay nila ay medyo nagulat ako. Hindi ito yung tipikal na bahay sa probinsya na masaya at maliwanag. Medyo luma na ang bahay. Nasa dulo ng maikling daan, napapalibutan ng puno. Tahimik sobra. Parang kahit huni ng ibon ay bihira mong maririnig. Ang bakod ay gawa sa mga tuyong kawayan at ang gate ay kalawangin na. Pero malinis ang paligid at kita mong inaalagaan pa rin. Sa loob ay amoy kahoy. Amoy luma pero may kung anong pakiramdam na hindi ko mawari. Hindi naman ako natatakot pero hindi rin ako komportable. Wala namang kakaiba pero sa unang apa ko pa lamang sa loob ng bahay nila ay parang ang bigat ng dibdib ko. Dito ka matutulog, sabi ni Joy sabay turo sa kwarto sa kanan. Maliit lamang ito at may isang kama, electric fan at lamesang may salamin. Akin yung kabilang kwarto. Hindi na ako nagreklamo. Pagod na ako at gusto ko na lamang mahiga. Kinagabihan ay kumain kami ng simple lamang. Adobo, pritong bangus at tinolang manok. Masarap ang luto ng lola niya. Tahimik lang ang hapunan, halos lahat ng pamilya ni Joy. Sobrang bait at maalalahanin. Pero ewan ko ba, kahit ang babait nila ay parang hindi ako mapakali. Nung natulog na ako ay doon nagsimula ang hindi makakalimutan kong karanasan. Hindi ko alam kung anong oras na pero nanaginip ako. Sa panaginip ko ay nasa sala ako ng bahay nila. Ako lang mag-isa tapos ay biglang may lumabas mula sa bandang likuran. Isang lalaking nakasuot ng puting barong. Hindi ko siya kilala. Mukhang nasa late 20s siya. Maayos naman ang postura at malinis tingnan.
Hindi siya mukhang nakakatakot pero may kung anong lungkot sa mga mata niya. Tinitigan lang niya ako at wala siyang sinasabi. Hindi siya gumagalaw, basta nakatayo lang siya sa tapat ko. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Nagising ako ng pawis na pawis. Hindi malamig sa kwarto pero nanginginig ang katawan ko. Nilingon ko ang paligid, madilim at wala akong kasama. Tahimik. Yung uri ng katahimikang nakakatulig. Hinila ko ang kumot, pinikit ang mata at pilit na binabaliwala ang panaginip. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako. Gawa lang yun ng stress. Kinabukasan, pagkagising ko ay medyo matamlay ako. Maaga akong bumangon pero masakit ang ulo ko kahit mahaba ang tulog ko. Ewan ko kung dahil sa panaginip o dahil lang sa pagod sa biyahe. Ayaw kong isipin pa yon kaya't pinilit kong ibaling ang isipan ko sa ibang bagay. Sabi ko sa sarili ko ay bakasyon na ito. Dapat ay mag-relax ako. Paglabas ko ng kwarto ay naroon na si Joy sa kusina, nagkakape. Gising ka na rin pala, sabi niya sabay abot ng mug sa akin. Sama ka mamaya ha, iikot kita sa plaza. Tapos may maliit na ilog sa dulo ng baryo. Doon tayo magmemeryenda. Tumango ako sa sarili ko at ngumiti. Oo nga naman, wala akong ibang rason para andito kundi para makalimot, para makapagpahinga. At kung totoo mang may epekto sa akin yung panaginip ko kagabi ay hindi ko na lamang papansinin. Baka dala lamang talaga ng stress. Pagkatapos namin kumain ay nagayos na kami, simple lamang ang suot ko. T-shirt, shorts, tsinelas. Ayoko magbihis ng bongga, gusto ko lang mag-enjoy. Habang naglalakad kami palabas ng compound ng bahay nila ay mas lalo kong napansin kung gaano kaiba ang lugar nila kumpara sa syudad. Tahimik ang paligid. Yung klase ng tahimik na hindi nakakailang. Maliwalas ang hangin. Yung mga tao hindi nagmamadali. May mga matatandang nakaupo sa harapan ng bahay nila. Nagkwekwentuhan. May mga batang naglalaro ng hamulan sa tabi ng kalsada. Ang daming tanim na mga halaman. Halos lahat ng bahay may sariling bakuran. Una naming pinuntahan yung maliit na plaza. Hindi siya kasing laki ng park sa Maynila pero ang linis. May mga bangko sa ilalim ng punong kahoy. May maliliit na stage. At may isang tindahang nagbebenta ng mga kwek-kwek, fishball at halo-halo. Nakaupo kami sa isa sa mga bangko. Tahimik lamang kami ni Joy habang nagmamasid. Dito ako lumaki, sabi niya habang nakatitig sa paligid. Minsan boring, pero kapag andito ka parang ayaw mo nang umalis, no? Tiningnan ko siya. Napangiti ako. Oo nga, ang gaan sa pakiramdam. Walang masyadong ingay, walang traffic at parang ang sarap tumira dito. Pagkatapos sa plaza ay bumaba kami papunta sa ilog. Hindi ko inaasahan na may ganong kagandang lugar doon. Maliit lang yung ilog pero malinaw ang tubig. May mga bato sa gilid kung saan ay pwedeng upuan. May ilang kabataan na naliligo at nagtatawanan. May isa pang matandang lalaki na nakaupo sa tabing ilog. Nakikinig ng radyo habang nakataas ang paa. Doon kami naupo sa medyo malayong bahagi. Bit-bit ni Joy ang binili naming turon at soft drinks. Sabi niya ay paborito niyang tambayan yon tuwing gusto niyang mapag-isa. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang bigla kong naalala yung panaginip ko kagabi. Yung lalaki. Yung mga mata niya na parang pagod. Hindi ako kinabahan noon habang iniisip ko yon.
pero may tanong sa isipan ko na hindi ko alam kung paano sasagutin. Bakit ko yon napanaginipan? Hindi ko na sinabi kay Joy, baka matawa lamang siya sa akin. Kaya pinili ko na lamang na i-enjoy yung natitirang oras. Nang gabing yon ay maaga akong nahiga. Pagod din kasi sa paglalakad. Si Joy ay nagkwento pa ng kung ano-ano pero hindi na ako nakasagot. Nakatulog ako kaagad. Pero tulad ng unang gabi ko doon, nanaginip na naman ako. At naroon na naman siya. Hindi ko alam kung nasaan ako sa panaginip pero maliwanag ang paligid. May mga damong luntian at malamig ang simoy ng hangin. Ang dami kong naririnig na tunog ng tubig. Parang may talon o batis sa malapit. Hindi siya kamukha ng probinsya nila Joy pero maganda yung lugar. Mapayapa. At sa gitna ng lahat ng yon ay naroon na naman siya. Nakasuot pa rin ang puting barong. Nakatayo lang siya. Pero ngayon ay nakangiti na siya sa akin. Salamat sa pagbalik, ang sabi niya. Hindi ko siya sinagot at nagtataka kung bakit ganon yung panaginip ko. Pero hindi ko rin siya tinakbuhan. May kakaiba sa presensya niya. Hindi ko alam kung bakit pero kahit bago lamang siya sa panaginip ko ay parang matagal ko na siyang kilala. Tumabi siya sa akin. Alam kong nasasaktan ka, sabi niya. Pero hindi ka nag-iisa. Biglang nagmulat ang mga mata ko. Mabigat sa dibdib ang panaginip na yon kahit na wala namang kakaibang nangyari. Nagtagal pa ako sa probinsya ni na Joy. Sa mga sumunod na gabi ay ganoon na lang lagi ang nangyayari. Kapag natutulog ako ay napupunta ako sa parehong lugar. Doon sa maliwanag na para bang malapit sa bundok. Malamig ang hangin at nandoon siya. Yung lalaki na nakabarong. Habang tumatagal ay hindi lang siya nakatayo. Nakikipag-usap na siya sa akin. Tinuturo niya sa akin yung mga puno sa paligid. Pinapaupo niya ako sa mga bato. Minsan naman ay magkasabay kaming naglalakad. Minsan tumatawa siya at minsan ay tinatanong niya ako tungkol sa buhay ko. Ayoko nang masaktan ka ulit, ang sabi niya minsan. Gusto ko'y masaya ka lang na maging masaya ka habang andito ka. May mga pagkakataon pa na hinahawakan niya ang kamay ko. Mainit yung palad niya at habang nakahawak siya sa akin ay parang ang gaan ng loob ko. Hindi ko na iniisip si Ronald. Hindi ko na iniisip yung sakit na nararamdaman ko nang dahil sa kanya. Ang naiisip ko lamang ay kung paano ko gustong magtagal pa doon sa lugar na yon. Nagsisimula akong mahulog. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero habang gising ako sa umaga, iniisip ko na kaagad kung kailan ako makakatulog ulit para makita siya. Parang siya na lamang yung dahilan kung bakit ako excited sa gabi. At kahit kabado ako sa hindi ko maintindihan, ay hindi ko mapigilang hanapin siya. Isang araw habang nag-aalmusal kami ni Joy, bigla akong napatitig sa labas ng bintana. Mahangin, may mga dahong nalalaglag. At naalala ko na naman yung panaginip ko. Kaya napabuntong hininga ko. May problema ka ba? Tanong ni Joy at nakatingin sa akin. Umiling ako. Pero naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Kaya napilitang magsalita. Joy, ilang gabi na akong nananaginip ng isang lalaki. Hindi ko siya kilala pero lagi siyang andun. Kausap ko siya sa mga panaginip ko. Tapos habang tumatagal parang gusto ko nang lagi siyang kasama. Natigilan si Joy. Tinignan niya ako ng diretsyo. Lalaki? Tumango ako. Oo, sobrang malinaw ng mukha niya. At sa panaginip ko nasa isang lugar kami na sobrang ganda. Pero ang weird. Kasi kahit na alam kong panaginip lang yon, parang
Parang ayoko nang gumising. Bigla siyang tumahimik. Tumayo siya at nilapitan si lola niya na nasa terrace. Nakita ko silang nag-uusap at medyo pabulong yon. Hindi ko marinig ang lahat pero ramdam kong may seryosong usapan. Pagbalik ni Joy sa mesa ay naupo siya at inabot ang kamay ko. Sabi ni lola baka hindi lang basta panaginip yan. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Matagal na raw na nangyayari ito, sabi niya. Dito raw sa lugar namin, may isang engkantong lalaki na nagpapakita sa panaginip ng mga babaeng buwibisita rito. Sinasabi nilang mabait daw siya, gwapo at palakaibigan. Pero kapag nahulog na raw ang babae sa kanya, hindi na raw ito nakakauwi ng ligtas. Hindi na muli pang nagigising. Nanlamig ang bato ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto, sa mga kwento ng mga matatanda. Pero sa bawat gabi na nandun ako, sa bawat gabing hinahanap ko siya. Sa bawat sandaling nakikita ko ulit yung ngiti niya ay parang may parte ng sarili ko na unti-unti na ring naniniwala. At kagabi lang na naginip na naman ako. Pero ngayon mas iba. Hindi kami nakaupo o naglalakad lang. Dinala niya ako sa isang napakalawak na damuhan. May maliliit na bulaklak, may mga paru-paro, may hangin na sobrang presko. Tapos may maliit na ilog sa dulo. At sa gitna noon ay may isang kahoy na tulay. Umupo kami doon. Nakabitin ng paa at walang nagsasalita sa amin. Pero ramdam ko yung katahimikan na hindi nakakabingi, katahimikang nakagagaan ng loob. Napapikit ako habang naroon at sa isip ko ay kung eto na lang ang mundo ko ay ayos na ako. Gusto ko nang manatili. Gusto ko nang hindi bumalik. Pero may narinig akong tinig. Kayla, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang sa mundo namin. Nakatingin siya sa akin. Hawak ang kamay ko. Napangiti ako at bago pa ako makasagot ay nagising na ako. Mabuti na lang at nagigising pa rin ako. Papadudot nagsimula akong makaramdam ng takot noong napansin kong halos gabi-gabi na lamang. Nagigising akong pawis na pawis at kabado. Bawat tulog ay parang may parte sa akin na natatakot ng matulog. Kasi baka hindi na ako magising. Baka doon na lamang ako makulong sa panaginip ko. Kasi kahit noong huling mga gabi namin sa probinsya, kahit na nagiging mas magaan sa katawan ko yung mga panaginip ko sa lalaki, may kutob na ako. May mali sa kanya at sa panaginip ko. Dumating sa punto na sinabi ko na kay Joy ang totoo. Napansin na rin niya kasi na laging puyat ang itsura ko. At parang lumulutang ako. Doon ko na ikinuwento lahat-lahat ng panaginip, yung pakiramdam na binabantayan ako habang natutulog, yung pagkagusto ko sa isang nilalang na hindi ko kilala sa totoong buhay. May isang engkanto dito sa lugar namin na kilala na, sabi ni Lola. Matagal na siyang nagpapakita sa mga bisita. Mga babaeng nasasaktan, nagdurusa, inaakit niya sa panaginip tapos hindi na pinapakawalan. Kumirot ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay ako na yung susunod sa listahan. Pinayuhan ako ni Lola na magpatingin na sa albularyo nila. Hindi ko na rin pinatagal ng gabi ding yon. Isinagawa ang ritual. Hindi ko may paliwanag kung anong klaseng takot ang naramdaman ko habang ginagawa ang pagdarasal. Ang bigat sa dibdib. Para akong nauubusan ng hininga. Parang may pumipigil sa katawan ko na lumaban. Umiiyak ako habang nakaupo sa gitna ng bilog na asin at dahon. Habang pinapalo ng dahon ng bayabas ang likuran ko. Napasigaw ako. Pakiramdam ko ay sinasakal ako mula sa loob. Nakaramdam ako ng sakit sa ulo tapos ay bumigat ang mga mata ko.
halos mawala na ako ng malay. Nang matapos ang lahat ay para akong binunutan ng tinik. Tuluyan akong napahiga. Pagod na pagod, pero mas magaan na. Mas tahimik na. Kinabukasan ay hindi ko na siya napanaginipan. Sa unang pagkakataon ay nakatulog ako ng mahimbing. Doon ako naniwalang baka nga nailigtas na ako. Pagbalik ko sa Maynila, sinubukan kong ibalik ang normal kong buhay. Pumasok ulit ako sa trabaho. Nagsimula ulit makipagkita sa mga kaibigan. Unti-unting bumalik yung sigla ko. Hindi ko naman kinalimutan yung nangyari sa probinsya, pero mas pinili kong itago na lamang sa isipan ko. Inisip ko na baka face lamang talaga ng buhay ko yon. Pero isang araw, pauwi ako galing sa opisina. Sakay ng bus, may nadaanan kaming kanto sa bandang Valenzuela. Doon ko siya nakita. Isang lalaki sa gilid ng kalsada at nakatayo lamang. Nakasuot ng puting polo, medyo magulo ang buhok. Pero ang mas bumagsak sa loob ko, yung mga mata niya. Hindi ako nagkakamali na siya yon. Siya yung lalaking palaging nasa panaginip ko. Napapikit ako at sinabihan ko ang sarili ko na baka guni-guni lamang ang lahat. Pagmulat ko ay wala na siya, pero nagsimula na akong kabahan. Sa opisina, may mga ilaw na kusa na lamang mamamatay. Akala namin ay may sira sa kuryente pero laging sa mesa ko lamang. Sa CR ay minsan habang naguhugas ako ng kamay, may humahaplos sa balikat ko. Paglingon ko ay walang tao. Sa una ay binabaliwala ko pero hindi na ako makatulog ng maayos kapag nasa bahay na ako. Dumating ang gabi at muli siyang bumalik sa panaginip ko. Hindi na ito kagaya ng dati. Hindi na siya yung tahimik lang na kasama ko sa magagandang lugar. Galit na siya. Hawak niya ang braso ko. Seryoso ang mukha niya. "Bakit mo ako iniwan?" tanong niya. "Hindi mo ba alam? Kaya kong sumunod sa iyo kahit saan. Hindi ka na makakatakas. Akin ka na." Nanigas ako sa takot at hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Nang magising ako ay nanginginig ako at basang-basa ng pawis. Simula noon, araw-araw na akong nabubuhay sa kaba. Sa condo unit ko, may mga gamit na bigla na lamang nalalaglag at gumagalaw. Minsan habang natutulog ako ay may tunog ng hakbang sa sahig at kapag nagising ako ay wala namang tao. Mas lumala pa noong nakita ko siyang nakatingin sa akin mula sa salamin habang nagsusuklay ako. Hindi siya kumikilos pero nandun siya. Nakatitig at hindi ko alam kung imahinasyon lamang ba. Pero paulit-ulit na siyang sumusulpot sa elevator, sa bintana, minsan kahit sa screen ng laptop ko na parang anino lamang na dumaan. Napapansin ng mga ka-office mates ko na iba na ako. Lagi raw akong lutang. May isang beses nagulat na lamang ako nang lapitan ako ng guard. "Ma'am, may kasama po ba kayong lalaki kanina sa workstation ninyo?" tanong niya. Napakunot ako ng noo. "Wala po, ako lang po mag-isa," sabi niya. May nakita raw siyang lalaking nakatayo sa likod ko habang nakaupo ako. Akala pa nga niya ay bisita ko. Doon ako nanginig at hindi ko na alam kung kanino pa ako dapat na lumapit. Hanggang sa isang gabi. Gising ako pero nakahiga lang. Nakapatay ang ilaw pero may ilaw mula sa labas na tumatama sa kwarto ko. Ramdam ko na may nagbabantay sa akin. Pakiramdam ko ay may isang taong nandun sa may paanan ng kama. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako huminga ng malalim sa takot. Kinaumagahan ay nilagnat ako at habang nakahiga kahit gising ako ay nakikita ko siya. Doon ko na-realize na hindi lang ito basta panaginip. Sinubukan kong tawagan si Joy.
Humahagulhol na ako habang kinikwento ko kung ano ang nangyayari. Sabi niya baka hindi raw sapat ang ginawa naming ritual noon. Baka hindi raw siya umalis sa mundo natin. Sumunod siya sa akin. Papa Dudut, matagal ko na ring iniisip kung bakit pa ba ako bumalik sa probinsya. Sa totoo lang ay ayoko na. Takot na takot ako. Pero nung nagsimula nang maapektuhan ang trabaho ko, yung kalusugan ko pati na rin yung mga taong nakapaligid sa akin ay wala na akong ibang nakitang paraan kundi harapin ulit kung anuman yung bagay na sumunod sa akin. Kaya isang madaling araw ay kinuha ko ang backpack ko at sumakay ng bus pabalik sa bahay nila Joy sa probinsya. Hindi ko na sinabi sa kahit sino. Baka kasi pigilan lamang nila ako. Baka sabihing nababaliw na ako pero hindi ko na kayang manahimik pa. Pagdating ko sa probinsya, agad akong sinamahan ni Joy papunta sa albularyo. Matanda na siya pero matalim pa rin ang mga mata. Pagkakita pa lamang sa akin ay napailing na siya. Sabi ko na nga ba, hindi pa siya tapos sa'yo. Bulong niya. Tahimik lamang ako nakaupo at hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero siya na ang nagsalita. May nangyaring kasunduan sa panaginip. Doon pa lang ay tinanggap mo na siya. Sa mga yakap, sa mga halik, sa mga gabi na pinayagan mo siyang makapasok sa isipan mo. Doon na kayo nagkasundo. Hindi mo man alam pero may bahagi ka nang naiwanan sa mundo niya. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam na ganon pala kalalim ang lahat. Akala ko ay panaginip lamang yon. Akala ko dahil mahina ako noon, kaya ako naakit. Hindi ko alam na may kapalit pala ang lahat. Binigyan niya ako ng dalawang opsyon. Una, ang manatili sa kanya. Sumuko na lang. Tanggapin ang kapalaran ko. Doon daw ako mabubuhay sa mundo niya, malayo sa gulo ng mundo ng tao. Pero hindi na ako makakabalik. Pangalawa ay sirain ang ugnayan namin. Putulin ang koneksyon. Pero may kapalit, isang alay. At hindi lang basta. Hindi hayop, hindi dugo, kundi bahagi ng sarili ko. Bahagi ng kaluluwa ko. Pinag-isipan ko ng mabuti at gusto ko nang matapos ito. Pero hindi ko alam kung handa akong ibigay ang alinmang parte ng sarili ko. Pero alam kong hindi ko rin kayang mabuhay nang laging may takot at laging hinahabol. Nang gabing yon natulog ako sa bahay ni Joy. Doon uli siya dumating. Mas malakas, mas mapilit. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan kahit kailan. Sa ilalim yon ng lupa. Maitim ang paligid pero may ilaw mula sa mga dingding na hindi ko maipaliwanag. Dinala niya ako sa gitna ng isang lugar na parang palasyo. Malawak, tahimik, malamig. Doon ko nakita ang mga mukha. Mga babae. Nakatayo lang sila sa magkabilang gilid. Wala ni isang kumikilos pero alam kong buhay sila. O kung hindi man may naiwan pa sa kanila. May kung anong aura ng kalungkutan sa paligid nila. Parang matagal na silang nandun. Parang hindi na sila muling nagising mula sa pagtulog nila. Katulad mo sila. Bulong ng engkanto sa akin. Hindi ko alam kung gusto niyang matakot ako o maawa. Pero isang bagay ang naintindihan ko noon. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito pag-aalaga. Isa itong pagkulong. Pag-angkin. Pagising ko kinabukasan, agad akong dinala sa albularyo. Doon ay sinagawa ang huling ritual. Umupo ako sa gitna ng bilog na asin at dahon at tahimik lamang ako. Walang dasal na binigkas ng malakas. Sa isip ko lang kinakausap ang sarili ko. Ano ang handa mong isuko, Kayla? Hindi pwedeng ibang tao. Hindi pwedeng ibang bagay. Kailangan ako mismo.
Kaya habang pinapainit sa apoy ang dahon ng banaba at itinutok sa dibdib ko, sinabi ko sa sarili ko na isusuko ko ang bahagi ng sarili kong naniniwala na mahal ko siya. Isusuko ko ang bahagi ng sarili kong naghanap ng pag-ibig sa maling nilalang. Isusuko ko ang parte ng puso kong nananahimik nung kailangan kong lumaban. Umiyak ako habang ginagawa ito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong sa desisyong ito, may parte sa akin na hindi ko na mababawi. Nang matapos ang ritual ay natulog ako sa sahig at pagod na pagod. Pero sa panaginip ko ay dumating siya huling beses. Tahimik lamang siya nung una at tinitigan lamang ako. Hindi na siya galit at hindi na rin siya masaya. Para siyang nagtataka. Parang nagtatanong sa mata. Mahal kita? Sabi niya. Tumayo ako. Humarap sa kanya. Mahal din kita noon, pero hindi na kita kayang mahalin sa dilim. Tahimik siya at tumango at dahan-dahan siyang nawala. Pagmulat ng mata ko, ang gaan ng pakiramdam. Wala nang bigat, wala nang kaba. Wala nang tinig at wala na siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay unti-unti na akong bumabalik sa normal na buhay. Hindi po ako naging perpekto. May mga gabi pa rin natatakot ako at may mga panahong tinatanong ko ang sarili ko kung tama bang tinapos ko na yon. Pero mas madalas ay nagpapasalamat ako. Kasi pinili kong lumaban. Pinili kong ibalik ang sarili ko. At kahit may bahaging nawala ay mas buo pa rin ako ngayon kaysa sa dati. May mga sugat pa rin, pero mas matatag na akong tao ngayon. Sa mga taong makakarinig ng kwento ko ay sana'y mag-ingat kayo. Hindi lahat ng tinatawag nating kakaiba ay dapat lapitan. Lalo na kung puso natin ang nakataya. Minsan ang pinakamadaling pag-ibig ang pinakamahirap takasan. Maraming salamat sa pagbasa at pagpili ng sulat ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Kayla. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento na puno ng kabiguan, pangamba at katapangan. Sa buhay may mga pag-ibig na darating na akala natin ay totoo. Pero sa likod pala nito ay pagkagapos. Hindi lahat ng nakabibighaning damdamin ay dapat panghawakan. Minsan ang tunay na pagmamahal ay makikita sa kung paano mo inililigtas ang sarili mo. Kahit masakit, kahit may kailangang bitawan. Mga kaistorya natin, tandaan ninyo na hindi masamang magmahal. Pero wag mong hayaan ang pagmamahal ang magpahamak sa iyo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories natin at ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay meron po tayong mga papremyo sa ating mga episodes na pinopost. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.